Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So bilisan natin sorry hindi muna ako makakapag-shoutout kasi double taping ako ngayon eh. Kasi sa mga oras na to, nag-e-explore kami. Kaya nag-advance na ako ng i-upload ko. So, ito yung ating pag-uusapan. Ito ay yung paupahan episode ng KMJS. So, panoorin natin. Kwarto, meron daw sa isang bahay sa Baysa, Caloocan City. Pero Okay paano to kung doon, Mapuntahan nga. meron na palang nauna? Una po, sumulat ako sa KMJS Kabinang Lagim para i-share yung story ng bahay namin. Pero hindi po para takutin kayo, kumbaga para din po malaman namin kung bakit sila nandito sa pamamahay namin. Paupahan? Paano may uupa pa kaya dyan? Kung ano ba yung mga gusto nilang iparating, kung bakit hindi pa rin po sila makalaya dito sa pamamahay namin. Kung may mga naiwan po ba sila. Hindi pa ako ipinapanganak, itinayo na tong pamamahay na to dito sa Baysa, Caloocan. Bali, 1989 nang itinayo ang bahay na to. Ito kasi ang dream house ng mga magulang ko. Bali, ito yung katas ng kanilang mga paghihirap. Ang laki Alam mo, pangarap ko rin magkaroon ng paupahan na ganyan. Yung parang, ang aanuhin mo na lang dyan, yung maintenance, di ba? Kaya lang mahirap pa rin yung maintenance. Dapat may sarili kang tagagawa dyan eh. No? May maintenance crew ka dapat. Itong pamamahay na to ay may 3 floors. Bawat floors ay may mga kwarto. Dati, pamilya lang namin ang nakatira dito. Noong 1992, para makadagdag na rin sa kita ng pamilya namin, napagdesisyonan ng mga magulang ko na paupahan na rin tong bahay. Hoy, tama na yan. Simula elementary, yan tinutugtog mo. Napakasinunturado mo pa rin hanggang ngayon. Kada meriendahan. Ewan ko pa dyan. Aba, malaki nakinita nito eh. Sige nga. Ito talaga napaka... Sa may first floor, alas 3 po ng hapon. Narinig mo ba yung ingay sa likod niya? Oo nga. Parang may nagbibig doon ah. Paano mo yung makina? Parang nakabukas eh. Check mo nga. Please, ako lang muna magigitara. May nag-ano daw? Sila na yung makina nung pangmasa ng sa bakery, umandar mag-isa. Nanakot yan. Sabi ko na eh. Nung nakita niya, nandun nga na may nakatayo, yung tito ko na namatay po, si Tita Johnny. Ayos talagang identified Napaspas ako sa mamahin nito dahil yung family plan nila ako. Kaya nakaramdam at naka-experience at nakakita ako ng mga pangyayari kakilakilabot sa bahay nito. Sa banyo Una naman. akong experience nung 1990 na yung friend ko, nagiinuman sila sa baba. Ngayon syempre nakijoin ako ng inuman. Ronald, huwag ka na magbibiro ng ganyan, oh. Nag-CR ako sa bahay nila sa baba, sa first floor. Bigla nag-brown out.
tao ba dyan? Mahawakan mo yung multo eh, no? Tapos biglang nagkaroon ng liwanag. Puro mata yung lumiwanag, puro kulay pula na mata. Ito may theory ako dito eh. May theory ako dyan eh. Parang ganito yan, ano? Experiment kayo. Tingnan nyo yung ano, sanay kayo sa liwanag. Tingnan nyo yung bumbilya. Tingnan nyo yung bumbilya, no? Then patayin nyo yung ilaw. Pag biglang dilim, may makikita ka talaga na parang mga dots. Diba? Oh well, yun ang theory ko. Kaya lang, kaya naging special ito. Siyempre, marami na silang naririnig tungkol dyan sa lugar na yan eh. Kaya tuloy na-associate nila sa nakakatakot. Ibot sa ano, sa dingding nung pinakabeta, parang ganon. Pero madilim siya, parang ibang lugar. Galing ko ano yun. May tawag dun eh, yung pagkasanay ka sa ano, tapos bigla namatay ang ilaw. May magpa-flash-flash pa rin sa mata mo. Lord, naging tabat ko, ingatan mo ko. May nag-brownout ba? Ay, nakita mo, hindi. Naloko eh. Ano ba sinasabi mo? Umupo ka muna, ito. O, para mahimasmasan ka. O, ayan. Hold natin. Ng palapag dahil sa ikalawang palapag, di umano may ibang nagpaparamdam. Saan tayo? Ano? Tara, kayo na sa labas. Wait lang guys, ihilang ako. Iihil ka na naman. Ano naman? Listen mo! Yung pangalang experience ko naman sa second floor. Palaging ang senaryo, inuman eh, no? Marami talagang kainuman to si ate eh. Mga boylet. May iniwan naman nila ako. Eh, paglabas ko, wala na sila. Hinahanap ko sila, di ko sila makita. Sabi ko, mag-aantay na lang ako dito. Room number 4. Nung time na yon, sabi ko, naisip ko rin na lokohin ko kaya itong mga to. Tutulog-tulogan ako kunyari. Tapos hanggang sa humiga ako, sa papag na inigan ko, papag yun eh, na tabla. Kaya mararamdaman mo may uupo. Sabi ko, ay na sila. Hindi ako kikibo, kunyari tulog ako. Pero alam mo, ito ha, nakaka-relate kasi ako dito eh. Yung bahay namin sa Mindoro din, naranasan ko din yan. Yung pag may uupo sa kama, yung biglang lulubog. 'Di ba? Pero nung time na yun kasi, ang mga nararanasan ko noon sa bahay namin sa Mindoro, yung may tumatawag sa pangalan ko tuwing umaga. Tapos, narinig ko, ganon, yung talagang ganon. Then, yan din, yung lumulubog yung kama. Then, yung naglalakad sa sahig. Kaya nga, nung bata ako, hindi ko naman siya kinatatakutan kasi parang lumaki ako na feeling ko walang mali sa ganun. Na-realize ko lang na nakakatakot pala yun. Siguro matanda na ako, high school na ako eh. Kaya nung naging high school na ako, hindi na ako nagpapaiwan mag-isa doon sa bahay namin dati. 'Di ba? Pero dahil bata ako noon, siguro hindi pa ako mulat sa mga nakakatakot na ganyang bagay. Pero I swear naranasan ko to dati. Or maybe psychological ko lang yun dahil siyempre bata ako eh, no? 'Di ba? Masyado na siyang ano eh. Masyado pang premature ang utak ko para ma-process yung mga ganung bagay. Siguro pagkakataon mga siguro 5 years old. Ano yun eh, 5 years old ako, anong year nun? 2012? Nung pagtingin ko, wala. Hala, sabi ko, ano naman ba ito? Ako pa naman mag-isa ko, eh, natakot na ako. Hindi na ako gumalaw sa pagkakaano ko, bumalik ako sa pwesto ko. Paglingin ko, malaking tao.
ano to? Maraming balahibo mukha. Ano to? Sleep paralysis to feeling ko. Kasi ang senaryo, kadalasan ano, pagka nagkikwento ng ganyan galing sa tulog, syempre humiga ka eh. At nag-inuman kayo eh. Hindi naman, ano yun eh. Hindi naman abnormal yun na makatulog ka kahit hindi mo planong matulog. 'Di ba? Feeling ko sleep paralysis to. Kasama ito sa ano eh. Pinipilit niya akong atake, hinihilan niya ako talaga. Lumalaban ako ng pilit. Para bang ayaw niya akong pahigain doon sa higaan. Para bang umalis ka dyan, parang gano'n. Bakit hindi mo tinuloy yung kwento? Naputol nung nagising ka na. Feeling ko yun yung katapusan ng kwento niya eh. Nung buntis po ako, sa panganay kong anak, doon po sa may kwarto sa second floor, na ako Hindi, lang naiwan. Ito, wait lang. Baka mamaya may magagalit, may magmumura na naman sa akin dyan eh. Na lahat na lang hindi totoo sa akin eh. Hindi kasi, wala akong sinasabing hindi totoo itong nararanasan nila. Ang binibigyan ko lang na explanation, kung ito ay idadaan natin sa scientific sense. 'Di ba? Malay mo, 'di ba? Malay mo naman, totoo. Pero pwede kasing mangyari din 'yan sa science. Kaya yun yung ini-explain ko. Now, kung totoo namang nangyari yan, yung mga pagmumulto na yan or ano, wala naman ako magagawa. Sinasabi ko lang na pwede kasing ganun ang mangyari din. Kasi ang mga clue natin katulad yan, tulog siya, no? Or yung pinatay ang ilaw. Nangyayari naman talaga yun eh. Pag pinatay mong ilaw, may parang nakikita kang flashing lights eh. Sa mata mo eh. Tapos yung pagkukwento niya pa, natulog pa siya. Pwede kasing sleep paralysis yun dahil uminom siya eh. Bago siya natulog, di ba? Ganito rin. Ito rin ang senaryo nitong buntis na to. Buntis po ako sa panganay kong anak. Matutulog doon po din sa may yan. kwarto sa second floor. Ako lang po yung naiwan. Nung mga 3 a.m. po, kasi nagigising ako, naiihi. Pwedeng ano na naman to, panaginip din to. Pwede ha. Tandaan yung sinasabi ko, pwede. Hindi ko sinasabing ganun yung nangyari. Sino yan? May tao ba dyan? Forward natin. Ito, hagdan naman. Anong kwento? Kasi Uy! Tara na! Umakit ka na! Ba't di ka pa umakyat? nung paakyat po ako, nauna ako, tapos nagulat ako, hindi siya umakit agad. Baka naman ginugood time ka lang yan. Sabi niya, kasi nung paakyat ako sa agdan, may babaeng umiiyak sa tabi mo, na ano pa nga, kumbaga, nadadaan-daan mo na, pero hindi mo siya pinapansin, umiiyak lang siya. Sa tagal na hindi ko na pumunta, nagkaroon ulit ng inuman. Sa tuwing inuman nga Laging inuman. walang bangko. Doon may influence na ng alak yun ate. Walang bangko dito sa baba. Nandito sa second floor. Kuwan nga, 9 ng gabi. Kaya ako baga sa ano, forward ko lang kasi marami pang tao. Ay, putang ina. Kinuha ko yung bangko, may tumulak sa akin. Nahulog ako na hagdag, dumausos ako, pababang pa ganun. Baka naman kasi talagang nadulas ka lang talaga. Sasabihin sa'yo ng multo dyan, ibibintang mo pa sa amin eh. Nadulas ka lang talaga. Yung bangko, buti ka mo, hindi tumama yung mukha ko doon sa paanong bangko kasi matalim yan eh. Nabali yung bangko. Kaya sabi ko, ayaw ko na pupunta dito eh. Ayaw ko na mag-isa kong umakit dito eh. Para baka ako yung pinagtitripan. Forward na natin Nakikita po nila madalas na may sumisilip na babae dito sa may terrace. Nakadungaw lang po. Pero meron pa rin naman po mga tenant na nakatira dito. Kahit naman po may mga nagpaparamdam, hindi naman po sila ganun na sobrang nananakit. Sa mga ano lang po siguro, sa mga mga dumadalaw lang po sila nagpaparamdam. Hindi, sa mga nangungupahan. Kasi tinatanong ko naman sila kung sinasaktan sila, hindi naman daw sila nanakit. Pero bakit ako tinulak? Kasi hindi naman nga ako Ano yun? Talaga nadulas ka lang talaga siguro.
Siguro psychological mo na lang, no, na dahil may knowledge ka doon sa nakakatakot na istorya diyan, pwede. Pero hindi naman kasi every time na lang na nandiyan ka nagpaparamdam sa Swerte mo naman, sama ka sa amin, go something. Malay mo ikaw ang swerte, di ba? Dito. Kung siya parang nakikisali lang ako, parang nakikigulo ka dito, di ka pasali dito, parang ganun. O, di ba? Ngayon yan, ngayon ulit ako nakabalik dito. Nakapanig. O. Power natin. Ay, humahatak na. Ikukwento kasi yung humatak ng pae. Ito ang mga nambubulabog sa paupahan. I am Eloisa Esquicar, the owner of this house. 2 beses na siyang na-bless. Pero ganun pa man, marami pa rin nagpaparamdam. Subukan po natin na makipag-communicate sa kanila. Sir Ed. Ilan nating kagamitan. Meron lang po. Uy, partner pa kayo dalawa, Sir Ed, ni Ma'am Jade Martin, ha? Pares kong kaibigan to, Na makipag-communicate sa kanila gamit ang ilan natin. Taba pa ni Sir Ed no, no? Naging kayo ba ni Ma'am Jade Martin nun, Sir Ed? Kagamitan, meron lang konting galaw, nilalaki na gumagalaw-galaw lang dito. Palagay ko po, ang nagpapakita sa first floor na noong meron pa kaming bakery ay ang kapatid kong hindi matahimik na si Johnny. May handog ako sa'yo. Special! Pan de puso. Pumipintig-pintig pa. Na-inlove yung kapatid ko sa isang tindera na hindi naman siya mahal. Ano? Tayo na? Kasi yung babae na yun is 16 years old. Yung kapatid niya, asawa na ang kapatid ko. So bayaw ko siya. Suplado nito. Kaya pala. Love pa rin kita. I love you. Tapos sa sobrang pagka-inlove niya, minsan pumasok siya sa kwarto ng katulong. Anong ginagawa mo dito? Gusto lang kitang pagmasdan. Natakot yung katulong sa kanya. Creepy. So, ngayon sa kuya niya. So, ang pinulano ng kapatid niya, ilipat na siya ng ibang tirahan. Saan ka pupunta? Huwag mo iwan! Huwag mo iwan! Saan ka pupunta? Papakasalan kita! Sa tindi ng pagmamahal niya, umiyak siya. Sigaw siya ng sigaw. Magpapakamatay ako, sabi niya. Ano ba wala sa akin? May emotion pala talaga, Ano ba? Kadalasan yan yung malakas, Ang cute ni Miming. Para siyang naagnas at siyempre kinilabutan ako. Nasagasa. Anyway na yun, biglang dumaan yung 6x6, nasagasaan siya. So walang kinalaman yung yung pagkakaroon ng ng in love nung kapatid nyo. Ano ba naman yung kwento na yan? Akala ko naman yun ang resulta. Na-aksidente pala. Dito ko naririnig yung parang umiiyak This is second floor. Sinasabi naman nilang nababae sa hagdan at dumudungaw sa 3rd floor. Tiyak ko yun ang dati kong tenant na si Lani, nakaibigan naman ni Mayan. Ako po si Mary Ann Balayo. Daming Dito ako nangungupahan, 13 years na ako dito. Kamusta na yung mga anak mo, Mare? Okay naman, best friend ko si Lani. Naging magkaibigan kami dahil yung anak ko na babae, palagi niya kinukuha sa akin. Tapos dinadala dito, inaalagaan. Ano to, may baka may babae na naman yun kaya hindi na naman makauwi. Nan, huwag mo nang isipin yun. Madalas kami nag-uusap tungkol sa asawa niya nga. Kasi nga, na-destino sa Cavite. Hanggang nalaman ko na lang, dinala sa hospital sa Bagbagin. Tapos nung nakita ko na siya, wala na siyang buhok. Hanggang pumunta na yung may cancer, no? Niya, sinabi na lang na wala na si Lani, patay na. Umiyak na lang ako. Pero bakit dyan magmumulto yun? Attached ba siya dyan sa Mahilig si Lani malagi doon sa hagdanan. Nung mabubuhay pa siya, nakaupo doon.
Palagay ko hindi siya umalis dito dahil siguro baka hinihintay niya pang asawa niya bumalik. Parang merong pumipigil eh. May humahawak sa paa. I'll try to communicate. Mataas yung ano. Sarad ang sweet yung dalawa dyan. Mataas yung cold. Yung cold. Ni Ma'am Jade Martin. Yung isa naman na nagpapakita sa second floor na lalaki at nagpaparamdam sa kapitbahay namin na si Chris. Palagay ko, yun yung tenant na tumira sa amin na binangungot. Kasi siya lang mag-isa nakatira dun eh. Sa sobrang kalasingan niya siguro at sobrang busog, binangungot siya ngayon. Yan ang matay sa loob ng kwarto. Kaya dyan din siya nagpapakita. Mas mataas yung pakiramdam ko dito na may gusto makipag-communicate. Pwede kong connect, makahawak sa isang taga rito. Mag-establish lang ako ng communication. Ang cute ni Sir Ed na mataba, ano? Chubby. Tinan nyo. Pwede kong connect, makahawak sa isang taga. Chubby, oh. Chubby si Sir Ed. Mag-establish lang ako ng communication doon sa area. Siya si Larry. Tapos sabi niya, wala naman akong atraso sa kanila. Bakit ako? Ano si Larry? Sino si Larry? Anong ginawa kay Larry? Pinsan ng asawa ko. Tapos... Ano ba to kinuwento kay Sir Ed to? Precise yun kung ano yun, kung name yun. Ito, hindi naman porkit kaibigan ko si Sir Ed ay ano na agad natin na totoo. Pwede ito. Mag-o-offer ako ng mag-o-offer ako ng explanation ha. Mag-o-offer ako ng explanation. Pwedeng mangyari yan through cold reading. Baka malay mo na ikikwento na dyan, lalo na pag ini-interview, naririnig ni Sir Ed. Yung Larry, yung gano'n. Hindi ko sinasabing gano'n yung nangyari. Kasi pwede yung ganyan eh. Diba? Narinig or naikwento na kay Sir Ed yung case. Pero ito, kukunin ko yung word ni Sir Ed ha. Nung pag nagkasama kasi kami dalawa ni Sir Ed, lagi kong inaano sa kanya, tinatanong, pag yung sa KMJS, pumupunta na lang daw sila dyan after ng mga interview, tsaka wala daw talaga nagkikwento. Yun ang word sa akin ni Sir Ed. Pero, syempre, dahil skeptic tayo, hindi naman natin pwedeng panghawakan yun. Diba? Magiging fair naman ako. Ngayon, kung totoong walang sinabi sa kanya yung mga tao, impressive yun. Pero kung akong tatanungin nyo, paano nalaman ni Sir Ed yung name na Larry, pwede kasing cold reading. Pwede. No? Hindi ko sinasabing cold reading yung nangyari, pero pwede. Alam niyo naman yung cold reading, di ba? Ilang beses natin na pag-uusapan yan. Yan yung, syempre, malay mo, narinig na ni Sir Ed yan before, or sa di malamang dahilan, nakakwentuhan niya yung taga dyan, na baka si Larry yun. Di ba? Pwede. Pero hindi ko naman sinasabing ganun yung nangyari. Pwede. Siya si kasi, Larry. Sa totoo lang, impressive ito eh, kung talagang nahulaan ni Sir Ed yun. Or na, na yung name. Kasi napaka-precise nun eh. Pwede kasing, pwedeng mag-reading ka dyan, kung ako nandyan, re-reading ko. May nakita ko parang, hindi ko alam kung babae ba. Tapos titingnan ko yung reaction nung nire-readingan ko. Babae or lalaki? Pag nanlaki ang mata nila, lalaki? Lalaki. Parang, bata ba to? Parang, tinitingnan ko sila matanda. Ganun eh. Pero ito kasi precise, yung pangalan. So, ang possible, pwede kasing ang nangyari dito, cold reading. Kung ito ay ipapasok natin sa scientific sense. Now, kung walang cold reading na nangyari, impressive yun. Diba? Wala naman akong atraso sa kanila. Bakit ako? Ano si Larry? Sino si Larry? Anong ginawa kay Larry? Pinsan ng asawa ko. Tapos, bumaba siya doon sa baba. Pumunta lang siya dito sa amin eh. Tapos sinaksak siya, pinatay. Hanggang diba? Ngayon, hindi pa nakulong. Hindi natin. Ayokong garansya na paranormal o hindi. Possible cold reading kung ito ay hahanapan natin explanation.
sumaksak sa kanya. Yan. Kaya gusto niya sabihin na yung hinanakit niya na bakit siya, wala naman siyang kasalanan. Kasi tandaan nyo mga kababayan ko, mga kababayan ko, lahat naman kasi pwede naman talaga kasing dayain eh. Yun ang dapat nyo maintindihan. Lahat yan pwedeng dayain lahat. Kahit may gamit ka, hindi naman porkit may gamit ka, totoo na yung mangyari. Paano kung sinungaling yung may hawak ng gamit? Si Donsky nga may rempad eh. Binigyan ni Sir Lance eh. Sinungaling. Niretoke niya rin eh. Diba? Nasa tao kasi nag-investigate yun eh. Kahit pa sabi mo may gamit ka, kung mandaraya pa rin yung Kahit na anong gamit, hindi naman porkit na may gamit ka, may EMF meter ka, hindi na pamimeke yun eh. Ang panghahawakan pa rin nun, yung credibility nung nag-investigate. Diba? Lahat ng gamit pwede manipulahin. Kahit nga thermometer eh. Yung mga bata na ayaw pumasok sa school, ang gagawin nila, ibababad nila sa hot water yung thermometer, sabay ilalagay nila sa kilikili na. Pag ni-reading sila, mataas ang lagnat nila eh. Hindi sila papasok ng school. Ginawa ko na yun dati. Diba? Lahat naman ay pwedeng dayain. Kasi sometimes no, may mga magsasabi diyan porket may gadget ka, totoo ka na. Hindi. 'Di ba? Nasa gumagamit 'yon. Lahat 'yan pwede manipulin. Pinaliwanag naman natin before, 'di ba? Yung REM pad, pwedeng matrigger 'yon gamit ang radyo, yung two-way radio. 'Di ba? Maraming pwedeng kahit EMF meter, pwede matrigger ng cellphone. Pag may cellphone ka, yun ang iisipin nyo. Lahat 'yan kasi baka mamaya isipin nyo kasi lahat na lang ng psychic pinupuna ko eh. Kahit din naman yung mga ghost hunter na gumagamit ng gadget din. 'Di ba? Kaya lang iba kasi yung may isang psychic na nagsasalita at bine-verify nung gadget. Yun ang maganda kasing part doon. Sige po. Direct niyo po dyan. So, itong lugar na to, masasabi ko, punong-puno ito ng negative energies. Then at the same time, yung mga bahay, madalas ang common dito na Talaga nilang dalawa yun, maramdaman, parang punong-puno ng sama ng loob yung lugar. Pag-desisyonan nila, Eloisa muli, pabindisyonan muli ang kanilang paupahan. Hi, ako si Pastor Millard Silverio. Alan Valdez. We're from Church So Blessed. Yung bahay kasi ngayon na tinitirhan ng may-ari are being held captive by the demonic spirit. Ayaw natin magkaroon ng hold ang mga demonyo kasi wala naman silang possession eh. So yun yung mga deliverance. Kung minsan po hindi bahay, may mga tao na sinasaniban, na sinasabi nila. So yun dapat pinapalayas. That's deliverance. Ito po, gusto ko lang po niliwanagin. Sabi nga po ni nanay, yung nagpapakita daw yung kuya niya. Malino na malino. Pag tayo po namatay, sabi sa Bible, mamamatay tayo ng isang beses. Pagkatapos no, naharap na po tayo sa judgment. Hindi na po totoo na pag namatay tayo, magstay pa tayo dito sa lupa. Biblically speaking, I agree. Kaya lang ito, kaya kadalasan hindi ko rin ginagamit ang Bible pag debunk. Kasi hindi naman lahat tayo ay nakabase sa Bible ang paniniwala. 'Di ba? Meron diyang kasi yung Bible itself may nagde-debunk din doon kung totoo 'yun o hindi eh. 'Di ba? Ang nagiging totoo ang Bible kasi, ang nakasulat sa Bible gamit ang faith. Kapag sinabi mo kasing faith, anong definition ng faith? Faith definition. Ayan strong belief in the doctrines of a religion based on spiritual conviction rather than proof. 'Di ba? Instead na proof ang panghahawakan mo sa faith,
based in spiritual conviction yun. Kahit wala siyang patunay, talagang paniniwalaan dahil may faith ka. 'Di ba? Yun kasi ang sa Bible. Kaya hindi ko madala, bagamat ako believer din ako ng Bible, no, 'di ba? Kaya lang ano ko yun eh. Faith ko yun eh. Hindi ko naman pwedeng isubo sa inyo yung faith ko. Malay mo, iba sa inyo Muslim. Merong dyan Hindu. 'Di ba? Unfair naman kung ang papangdibang ko lagi ay Bible. 'Di ba? Naiintindihan niyo ibig ko sabihin? Hindi. Kasi sometimes kasi may nakipagtaltalan pa sa akin sa sa comment section eh. Oh, nakalagay sa Bible di ibig sabihin demonyo ang kausap nyo. Sabi sa akin, naniniwala kang demonyo, di masama ang ginagawa nyo. Biblically speaking, oo. Di ba? Pero hindi naman kasi Bible ang basehan ng lahat ng beliefs eh. Di ba? Ayon sa Bible, dapat isa lang ang iyong ang magiging asawa mo. Bakit sa Muslim pwede na marami? Pwedeng polygamy. As long as nakaya mong buhayin, di ba? Paano yun? Ibig ko sabihin, yung pagdating kasi sa religion, no, may may sinasabi yan, pero pagdating sa general truth, general knowledge, isasantabi muna natin yan. Kasi biased yan eh. Pagka Bible ang pinagbasihan mo eh. 'Di ba? Paano yung mga hindi naniniwala sa Bible? Yun lang naman ang argument ko diyan. Kasi tinitira ako eh. Oy, sabi mo ba hindi totoong kaluluwa tayo, ba't kayo nag-ghost hunting? 'Di ba? Ano kasi 'yun, pagka gagawin mo yung mga ganyang bagay, itatabi mo muna 'yan. Ngayon, kung nagkakasala man kami, ayon do sa paniniwala mo dahil naniniwala ka sa Bible, problema na namin yung may impyerno kami nun. Ayon sa Bible. 'Di ba? Hindi ko naman i-argue sa inyo yun eh na masama yung ginagawa namin ayon sa Bible eh. Kasi nga 'di ba, sabi sa Bible, wag kang makipag-communicate sa spirits. Kaya nga ang mangyari, tatabi mo muna 'yan. For the sake of truth. Kasi kapag ka may isa kang doctrine na pinaniniwalaan, tapos papasok ka sa ganyang bagay, magiging bias na lahat ng ang resulta ng investigation mo. Doon pa nga lang sa personal bias nga, pag nag-investigate ka, mahirap na eh. Lalo na kung may religious bias ka pa. 'Di ba? Papunta tayo sa langit o sa impyerno. Kaya po tinanong ko yung history kasi kadalasan po, yung mga demonic spirit behind sa kasalanan, sila yung nagpapakita. Nangyari nga, kasi nagpakamatay, so may kasalanan behind sa suicide. Ngayon yung demonic spirit sa likuran nun, ang nagpapakita sa anyo ng kuya nyo po. Kaya yung akala ng mga tao, nagpaparamdam pa. Pero the truth is, that's the demonic spirit. Opo. Pag nagpalayas tayo ng demonyo, maghahanap niya ng lilipatan. Pag tinanggap po natin si Jesus sa puso natin, yan minsan ng ko din eh, no? With all due respect sa mga born again, diyan napapasok yung pag tinanggap natin si Jesus, sabay dudoktrinahan ka na, aayain ka ng umano sa kanila, di ba? umalis ng demonyo, hindi na pwedeng... Pero nasa sa inyo din naman yan kung susunod kayo. Tayong sapian niya. Kasi si Jesus nasa puso na natin. Kasi sabi nga sa Bible, di ba? He who is in me, in us, is greater than he who is in this world. If God is for us, who can be against us? Panginoon, patawarin niyo po ako. Forward na natin Jesus, na pinag ni Jesus. Lahat ng darkness na mawala. Yung authority of Jesus, sa kanila if an invitation, it will also help not to magnify the works of the devil, especially demonic spirit. Parang nagkakaroon invitation. It will also help not to magnify the works of the devil. Hindi ko alam pag ang nagsasalita, pastor, si ganyan. Siguro, marami akong kilalang, hindi naman lahat marami kasi akong kilalang pastor na na, alam mo yun, yung makasalanan din, maloko din.
Kaya siguro hindi nyo rin ako masisi na pagka pastor ang nagsasalita ay parang ano. Pero hindi naman siguro lahat, no? Hindi naman siguro lahat. Let's be fair naman. Parang, maging fair naman tayo sa mga pare din, di ba? May mga pare na pedophile. Proven naman yun, meron naman. Pero hindi naman nangangahulugan na lahat na lang ng pare ay pedophile. Di ba? Parang sa mga pulis, may mga nangungutong, pero hindi naman lahat ng pulis ay nangungutong. Siguro sa akin, madalas kasi ako makarinig ng ganyan eh. Lalo na yung, mga naririnig ko na grabe manghingi ng donasyon. Di ba? Anyway, bahala pa rin kayo, no? Basta pagdating sa faith, paniniwala nyo sa faith, kayo yun, sa inyo yun. Walang dapat magdikta sa inyo nun. Pwede kayo makinig sa iba, mahikayat kayo, pero sarili nyo pa rin na magdidesisyon. Hindi kayo dapat kontrolin ng iba. Anyway, yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye.